2 minutes may result na. At hindi malaman paano kinuha ang proseso, saan kinuha at paano kinuha. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, definitely ipagtatanggol ni Lazo yung kanyang principal, yung nag-appoint sa kanya. Talagang lahat ng over-up gagawin nila. Ulitin, babalik na naman tayo. Sa simpleng pulburon test nga lang, ayaw nilang gawin eh. Sabi ko, once and for all, para malinawan na ito, napakadali. Ang dami na nagcha-challenge dito sa presidente nating bangag. Pero, you know, ayaw pa rin nila yung simpleng ganyan. At again, hindi natin pwede itong ibaliwala. Sana ang mga kababayan natin na nakikinig ngayon, wag niyo po ito iwala sa social media. Wag niyo itong patayin ng issue na to. Kasi yun yung gusto nilang gawin. At naninindigan ako na based sa ating informante na nagbigay sa atin ng mga dokumentong yan, ginawa yan para ipaalam sa taong bayan na ito ang gobyerno niyo. Pulboronic at puro cover-up. Yun. Miss Maharlika, before kay turn over kay Ma'am Lorraine for her interaction sa ating programang Pilipinas Nating Mahal, no less than the former and the first Executive Secretary of the President in the person of Attorney Vic Rodriguez ang nagsabi, dubious, it appears, ang drug testing result and process na ginamit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. when he filed his Certificate of Candidacy last November or October 2021. Bakit? 2 minutes may result na. At hindi malaman paano kinuha ang proseso, saan kinuha at paano kinuha. At it appears, sabi ni Executive Secretary Vic Rodriguez, wala pang 2 minutes nakuha na ang result na ito. At ito ay nagpapakita, ang dokumento, naka-flash ngayon, itong drug test result ng Pangulo before he filed the Certificate of Candidacy. Miss Maharlika, how valid and important is the challenge right now for the President to take dito sa sinasabi nating hair follicle or DNA type drug test in public transparency na kasama pati na ang Vice Presidente lahat para kung hindi siya, sabihin niya hindi siya sinisingle out, lahat na matataas na opisyal ng bansa. Kasama pa kami dito na nag-expose dito sa kanya upang ito ay makita ng sambayan ng Pilipino. How important and very crucial yung ganong challenge na yan sa Pangulo to take para ma-recover ang integrity ng kanyang office at ang kanyang sarili mismo. It's highly important at dapat urgent yan. Dapat nga sa panahon na to nakapag-drug test na po siya. Dahil napakadali lang gawin. Kung kaya niyang magpupulburon test before the election, yun nga yung more than 2 minutes lang na kanyang test. Bakit hindi niya kayang gawin ngayon? By the way, di ba? Ito yung kaduda-duda dahil si Marcos Jr. lang, if you compare dun sa mga other politicians like Inday Sara, yung pag-test niya is napakabilis. Yes. Sabi ko nga, kung talagang matino ang ating Senado, Kongreso, kung matino sila, ito po ay usapin ng 115 million Filipinos ng ating bayan. Usapin ito. Mahirap bang gawin na pag-uusapan ito sa Senado at Kongreso? Dahil ito, di ba, ang layunin nila dyan in aid of legislation, di ba? Puro ganun yung lagi nilang sinasabi at dapat panagutin o magkaroon ng kalinawan para sa taong bayan. Bakit ito presidente to? Hindi naman exempted ang presidente. Exactly. Dito sa investigation na ito. Di ba? Ibig sabihin, itong ang investigation na ginagawa dyan sa Senado at Kongreso, exclusive lang kaya Pastor Kibuloy kung gusto nilang gipitin. Dahil, you know what I mean? Ang presidenteng na dapat na magpaliwanag siya dito, or simple na nga lang po mag-drug test siya. Pero bakit ayaw niyang gawin? At ulitin ko muli, itong mga doktor, yung doktor dyan na pumirma sa kanyang test, dapat nga magsalita din po yan bakit ganun kabilis? Like more than 2 minutes lang ang test na ito. Sabi ko nga, hand washing pa lang, ilang segundo ang uubusin mo doon. Di ba? Preparation, documentation. So, hindi po pwede ulit ibaliwala na ang gobyernong ito. Lalo na ang presidenteng nangako sa bayang ibabangon niya. Bakit binabaliwala niya ito? Simpleng challenge lang. By the way, si Attorney Vic, na dati niyang Executive Secretary, nagpa-test na. At ang marami pang iba na sina-challenge siya. Di ba?
I'll challenge also siguro Inday Sara, no? Para baka Oo. sumunod si Marcos Jr. Oo, para Diba? mahiya din siya sa sarili For sure, niya. napapanood naman niya tayo. Para ulitin-uli natin yung, yung test before the election. At saka, maingay na po tayo sa hindi lang sa social media. Kahit sa mga parlor, sa mga palengke, pinag-uusapan na itong pulburon-pulburon ni Marcos Jr. So, kung talagang may pagmamahal si Marcos Jr. sa bayan, o may kredibilidad siya, o may leadership siya, which is wala nun, mga kababayan. But for the sake of our conversation, dapat hindi na dapat tayo parang magmamakaawa para gawin niya to. Nagkusa na dapat siya Oo. para malinis. Tama. Malinaw na ito.